Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ng masarap na pagkain kayo na mga OFW o ordinaryong citizen, yung hindi nyo pa nakain sa tuna sa buhay ninyo, yun ang ipapakain ko sa inyo. Pero eto, dati simada, ngayon pansit luglog. O, di ba? At kaperasong puto, 2 lumpia. Nakita nyo, wala silang pagmamahal sa inyo. Maliban sa tira-tirang pagkain ang gusto nilang ipakain sa inyo, dyan sa walang gutom Chuba Kitchen ni Lisa Tamas. At now, ito, araw-araw po, ninanakaw nila ang pera ninyo. Pinapalabas, ina-arbor ang mga polboronic lord. Wala pa rin kayong gagawin. Sabi ni Pati Malsara, pagkain ng aso. Bahala sila bangag dyan. Okay? Okay, sabi ni Dor Sandy, maampo na lang mo, abot ilang boyong tuhod. Unlimited polboron, sabi ni Arnold Gaston. Exactly. Agnes, pag hindi titigil sa kawalanghiyaan ang mafia ng gobyernong ito, baka matulad tayo, sa Syria. Kaya nga, wala nang pag-asa. Simula nung umupo si Bangag, ang issue natin smuggling, wala. Meron ba kayong mga programang nakita para sa inyo? Kawawa talaga kayo. Tama ka dyan, God Steward. Nung last November, nagbudbud ng ayuda dito sa Albay, si Romualdez at ko, inipon-ipon yung mga distrito ng senior citizen, halos magkanda gutom-gutom ang mga tao. Madaling araw, nandoon na nakapila, sabi ni Jaycon. Tignan mo yung papahirap, yung mga lolo't lola nyo, gaano kakawawa ang Pilipino. Gigising ako ng alas 3 ng madaling araw kasi pipila na ako doon sa mamimigay. Kung yan ay systematic, lahat yan ng mga pangalan ng mga nakalista dyan sa DSWD na mga poorest of the poor na tinatawag o indigent na lagi, kung lahat po yan systematic, bibigyan ng card. Dahil uso na ngayon, card. Para lahat yan, kiklik mo na lang sa computer, nandoon na ang pera ni lolo't lola ninyo, even yung social pension. Bibigyan ng card dahil high-tech naman na tayo ngayon. Pero gusto kayong pahirapan, gumising ng madaling araw, alas 3, alas 4 ng madaling araw, pipila kayo, nagmamakaawa kayo, gutom kayo, buti sana habang nakapila kayo, may nag-aabot ng tubig, ng lunch meal man lang, kaso wala. Ang iba sa inyo nahihimatay pa. Wala silang planong paalwanin ang buhay ninyo, mga kababayan. Kasi ang gusto nila ay forever kayong what? Forever kayong nagmamakaawa sa kanila at hero pa sila pag nabigyan, okay? Nabigyan kayo ng ayuda na akala mo pera nila. Hindi naman nila pera yan. Ano gagawin nyo ngayon? Wala. Ngayon, itong sinasabi dito ni Tambaloslos ngayon. May bago si Tambaloslos. Basahin muna natin. Sabi ng PCO, ano sabi niya? Best press is still good. Best press is still good performance. Sabi ni Chavez na isang ulupong. Ano sabi niya? Ni Chavez pagpatanggol kay Bangag. Sinabi kahapon ni Bangag Chavez na walang makakatalo sa good performance sa pagkuha ng best media mileage possible. Sa maingay na media landscape sa kasalukuyan,
na markado ng disinformation at fake news at na-impluwensya ng mga teknolohiya na karibal ng human intelligence, Julul. Itong si Chavez na to, nung inilabas ko ang authority to operate. Di ba? Yung sa PIDEA Leaks. Ito siya ang nagtumawag sa Tribune kasi nirepost ng Tribune yung authority to di ba? Na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Kaya ang Tribune niyan, bahag din ang buntot ng mga yan. Wala na yung media kasi tinatakot-takot. Tinatakot na kayong lahat. O, ano sabi dito ni Chavez? Hindi iniikayat ni Chavez ang government communicators na maging makatotohanan sa paghatid ng mga mensahe sa pagbuo ng social media content sa mga kanilang ahensya. Sa kanyang pahayag, kauna-unahang parangal gawad ng kahusayan, may award pa pala, gawad ng kahusayan sa komunikasyong pampolitiko ng PCO kung saan guest speaker si Bangag Jr. Mga kajotahan lang ito. Okay? Sabi niya pa, yes, that is true. Do good and tell well. But what is also undeniable is that telling well is predicated on doing good. Pahayag, sabi naman ito ni Ridaw, si Bukangkang. Alam no, itong si Ridaw at itong si Chavez, magkakasabwat ito sa disinformation. Disinformation, misinformation. Yang Ridaw na yan, yung Bukangkang na yan, di ba sinabi na rin ni Marcos Jr. na nag-hire ng mga trolls? Sila ang tunay na nag-hire ng trolls. Pumunta na lang kayo diyan sa Facebook ni Lisa Tanas. Trolls lahat ang nagko-comment. Pumunta kayo kay Bangag Jr. Trolls. Kasi kapag actual live na nagla-live si Bangag, hindi nga makalimang daan. Kung OFW, yung nakaraan, nagparty-party sila doon, na piling-pili lang yung mga OFW, na mukhang malungkot na mga OFW. Di ba? Pag-usapan natin yan. Mga kababayan, ang OFW, milyon, wala pa yung mga immigrants like me, like you guys, na kapag nagsalita ang presidente na alam mong may puso, alam mong may connect sa tao, hindi lang 300 ang manonood. Ulit-ulitin natin, itong PCO, Presidential Communication Office, yan mga putang inang yan ang tunay na troll ni Marcos. Sila ang nagagastos ng pera ng bayan para ibayad sa trolls. Di ba pinakita ko ang conversation ni Patricia Martin na ASEC dyan sa PCO? Na pinag-usapan kami doon ni SAS, nagkaroon siya ng conversation na gusto nilang ipa-take down ang ating page. At kay SAS, nagwagi sila. Pero, hanggat buhay kami ni SAS at iba pa, hindi sila magwawagi. Kasi, magsasalta pa rin kami. At yung mga kausap doon, ng Patricia Martin, mga trolls, mga binabayaran nila to attack us, attack you guys, para sabihin na si Marcos ay ganito, ay ganyan. Sila ang nagkokontrol ng narrative. Sila ang tunay na gumagamit ng resources ng taong bayan. Dahil kung totoo silang matapang, kung totoo ang gobyernong ito ay kayang panagutin ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan, mga kababayan, ulit-ulitin ko po. Kaya naman ako ay gusto nilang ipagurgur dito, 3 assassins ang hinire ng Marcos Bangag na ito sa pakipagsabuatan ni Robles, ni Babes Romualdez, yung mga putang inang yan, nag-ayos ng according to our source na merong affidavit na pinaward na yan sa atin, pinaward ko na yan sa lawyer ko, mga palangga, na talagang inayos nila ang visa nitong assassins na ito to target me, to gurgur me. So ngayon, sino ngayon dito sino ang nagsasabi dito ng katotohanan? Sino ang takot? Bakit ako gustong ipapatay? Ni Lisa at ni Bangag. Reported yan sa FBI, na paulit-ulit ko sinabi sa inyo. Bakit nila gustong ipapatay ang isang maharlika na wala namang kakayahan, na wala namang power sa gobyerno? Kasi very effective. Yung mga informante mga information na binibigay sa atin ng informante. Kaya the ultimate solution ng mga inayupak na to, mag-hire ng trolls
nakakalat dyan sa atin ngayon, pero binablock nyo na lang yan ng bongga-bongga dahil, yan ang gusto nila, magbasik ng kasinungalingan at tatakpan nila yung tunay na nangyayari sa smuggling na ang punot dulo si Lisa Tanas si Marcos Jr. Kidnapping si Lisa Tanas si Marcos Jr. at mga kasabwat nila. Kahirapan, budget, national budget, mapupunta lang yan. Baka 75% niyan, mapunta lahat sa mga bunganga nila. Kaya nga, ganun na lang katapang itong mga hinayupak sa Huwad Committee na bastusin ang mga military katulad ni Grijaldo at ni Wilkins Villanueva. Kaya nga, kayong mga retired generals, mga junior officers o mga general, nung talagang kayo ay may bayag, lumabas kayo sa kalsada at ipagtanggol nyo ang soberanyang sinasabi ninyo na sumusumpa-sumpa pa kayo sa flag, may pag-ganyan-ganyan pa kayo, may paiyak-iyak pa kayo minsan na, pag araw ng mga selebrasyon, araw ni Bonifacio, araw ni Rizal, araw ng Kagitingan na, huling-huli yun na may pulburon si Bangag. Wala pa rin kayong gagawin. At nakikisabuatan na ngayon ng mga buwaka ng inang mga tiwaling pare. Tahimik kayong lahat sa mga malalaking issue. Hindi nyo ba napapansin ang issue ngayon? Wala pong matinong inilalatag na malaking balita. Ay, may pumasok na malaking investor na nakapag-create tayo ng 100,000 jobs para sa mga Pilipino. Ano ang balita? Ayun, darating na ang mga Afghans. Dahil ipinakiusap ni Biden para ampunin muna for 59 days ang mga Afghans habang sila ay nagpuproseso ng kanilang US visa. Kita ninyo? Ang mga balita ay mga basura. Tinatapunan tayo ng mga basura na hindi natin, tinatapunan kayo dyan, na hindi nyo alam, yung mga Afghans na yan, baka yung iba dyan, nagpapanggap lang or something. Kung ayaw namin tanggapin, dito ako sa Amerika, ayaw namin tanggapin, bakit ayaw mo nang i-house yan dito sa Amerika? Ang lawak-lawak ng Amerika, pag nagda-drive nga ako, papuntang north or south or ever, nakikita ko ang lupain, ang lalaki, sabi ko, bakit ba hindi man lang ako mag-ari ng isang hacienda dito, ang lawak-lawak ng lupa ng Amerika, bakante naman yan. Pero bakit ayaw i-house o kupkupin ng bansa ko dito, yung 300 or aabot pa daw yan ng 1,000 Afghans na ilalagak dyan sa Pilipinas? Bakit? Yan yung mga balita. Kasi nakipagsundo na si Bangag kapalit ng kanyang frozen vegetables, ika nga, sabi ni Sas. Yan ang balita. Wala ka nang matinong balita na ang mga tao ay masayang-masaya dahil sila ay nagkaroon na ng trabaho, ang saya ng kanilang magiging Noche Buena, ang kanilang mga anak ay ganito, ay ganyan. Anong naririnig yung balita? Duterte, impeachment, ayuda na hindi naman nakakarating sa inyo. Zero, nada ang trabaho. Ang mga bata dyan sa Quiapo, ang mga bata dyan sa kalye, harap-harapan, nakikita nyo, ano tawag dyan? Ninanakaw yung mga baterya ng sasakyan, sinihigop pa yung mga gasolina, nanakawin yung gasolina, pag sa gabi, para makibenta. May mga nagra-rugby, may nagpupulburo, harap-harapan, sa administrasyon ni Bangag. Welcome to the bagong Pilipinas. Tapos kayo, tahimik lang, huwag na tayo magsalita. Huwag na kayo magsalita. Yung mga pulburon lord, binibigyan ng PSG. They enjoy your Philippines. Enjoy your proud country kayo, proud Filipino kayo, di ba? Enjoy nyo. Lagi ko itong sinasabi. Jotang Ginemes. Oops. Yung mga pare, bigyan nyo ng award. Yung mga pare na nag-file ng impeachment kay Sara. Pero tahimik sa mga malalaking issue. Sa kayo pupulutin. Ito mga hinayupak na to, bili ng bahay. Sa labas ng bansa. Ang mga artista nagkasundo na, ang mga rebuilding NPA, nasa kongreso, nagsigasigaan, ang mga dating mga gugurguro na tao katulad ni Paduano, mga kaliwang grupo, nandiyan na. Saan kayo pupulitin kung ang isang Wilkins Villanueva, ang Colonel Grijaldo ay kayang sigaw-sigawan, kayang dukutin na lang sa ospital habang nagpapagaling? Sino ka
na ikaw ay teacher, nurse, tindera, tindero, tricycle driver, ikaw na susunod kung hindi ka mag-aaklas sa ngalan ng peaceful movement. Sabi nga ni Dr. Lichon kanina, makialam ang taong bayan. Kung hindi kayo makikialam, wala na. You enjoy na lang yung buhay dyan sa sa inyong lupang minamahal. Browner, ikaw ang nagbabantay kay Bangag. Binubuli na kayo ng Chinese sa West Philippine Sea dahil weak ang presidente mo, sabi ni Delia Rap. Alam mo, nakikita yan ng ibang bansa yung ginagawa ni Bangag. Kaso lang, yung ibang mga country nagagamit si Bangag. Dahil wala ngang talino. Dahil nasunog na nga yung kanyang utak. Sunog na yan, mga kababayan. So, anong ini-expect mo? Diba? Wala kang expect dyan, kundi, mag-antay na lang kayo, magdasal na lang kayo, kung kailan matatapos yung mga yan. Pero kailangan ninyong manindigan. Sabi ni Romy, mahalika ang religion, sakop niya ang politika, pero ang politika, hindi pwede sakupin ang religion. Kaya nga, pag sinabi ng Pope tuwad, kahit hari tumutuwad. Sabi ni Romy, well, mga palangga, okay lang na makialam, tama ka dyan, na makialam ang mga pare sa isyong pang-sosyal o social issues. Pero hindi siya mamimili kung ano lang ang topic, ano lang ang gusto niyang, o sino lang na politiko ang gusto nilang tuligsain. Malinaw yan, mga kababayan, na itong mga inayupak na to, ay what? Ito ay mga bayad. O, ito pala. Ilang pare ito? Siyam. May isa, ilang pare? 1, 2, 3, 4. O, si Antonio Labio, Rico Ponce, baka to ni Juan Ponce Enrique. Well, ano sabi nila dito? Stand up for good, so mga walang kwenta ito mga to. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust by committing plunder and malversation, graft and corruption. How about yung pangingidnap ni Lisa at ni Bangag? Hindi ba yan culpable violation of the Constitution? Yung smuggling business ni Bangag. Ang pagnanakaw ng pondo, lahat na may God bribery. Well, you know that already, mga palangga. Culpable my ass, mga hinayupak na to. Pare, mga katolikong sinasasakupan nito, huwag na kayong magsimba. Hinihingian lang kayo ng donation. Ibigay nyo na lang yan sa mga kamag-anak nyo nangangailangan ng tulong o sa mga kaibigan ninyo, mga palangga. O headline na ngayon, impeachment. Ito naman talaga ang gusto nila eh. Ayan, headline lahat, impeachment. Magpapasko na. Pwede ba ang headline naman, trabaho. Bumaba ang presyo, hindi ba pwedeng, kinausap ni Bangag Jr., ang president, ng Meralco o ng Manila Water o kung ano pa man, kung sino pa man. Kaya naman ngayong Pasko ay 50% off yung mga ganon, yung ating kuryente. O forever nang magbaba dahil sa ganito, dahil sa ganyan. Wala. Anong ginagawa, Kalbaryo? Magkano kuryente nyo ngayon? O bumaba ang presyo ng bilihin? Wala. Anong ginagawa sa inyo? Bibigyan na kayo ng isdang may freezer burn na nahuli sa smuggling last few months ago pa, ngayon lang ipamimigay sa araw ng Pasko at bago ibigay, lalagyan pa ng logo ni Bangag. It's your choice. 2 taon na tayo nagdadadakdak dito ng mahigit, pero patuloy pa rin tayo magsasalita, mga kababayan, hanggat hindi na nanalo ang bayan. Mananalo kayo kung kayo ay magsama-sama. Ito, in fairness, itong mga nag-welga dyan, patungkol sa PhilHealth, I hope they're really doing it para sa totoong, may pakialam sila sa inyo. Yung mga nagwewelga ngayon, na naninindigan sila dahil ayaw nila yung ginagawa ng Marcos Bangag at ng PhilHealth, ang sabuatan na hindi bigyan ng subsidy or budget ang PhilHealth, may mga nagrarally. I hope hindi lang sila nandyan para kung ano pa man, pero talagang dapat ay manindigan sila na tama na, enough is enough dito sa gobyerno ni Bangag na ito. Nakaka-high blood, sabi ni Sangre de Asis. Okay?
Fatma Zara, watching from Dubai, Eloy Macruz. Okay. Si Tambaluslos nag-upo kay Rubio taga-nakaw sa BOC, sabi ni Trollbuster. Paulit-ulit na ngayon natin yung Trollbuster, 2 taon na tayo nagsalita. Sila lahat yan, si Tambaluslos, si Lisa Tanas, nakikinabang sila. Ilang bang smuggling vlog ang meron ako? Paulit-ulit, halos araw-araw natin binabanggit yan. Nakialam ba ang mga pare? Nakialam ba sila sa inyo? Dito sa bagong nangyari, na ayaw iulat, ay dahil takot ang media o nasapalpalan sila. Kung matino ang ating mga kapulisan, which is walang matino, yan ang tutukan nila. Bakit itong mga PSD sumusunod kay Lisa Tanas na bantayan pa ang drug lord o pulburon lord? Bakit? Brixbon, kung isipin talaga ang sitwasyon ng bansa ngayon, kawawa ang mga Pilipino kasi lahat ng pera ng bansa wala na, sinimot na, nanakawin na ng mga kawatang mga bangag. At Tambalusos, kawawa talaga kung isipin natin. Napakababa na ng tingin nila sa Pilipino, sabi ni Kicking Fish. Miss Maharlika, my sister died from cancer. Nakikipila just to get a signed letter for a discount for medication. Sabi ni Ma'am Aurora Yarsha. Yun nga ang pinag-usapan namin palangga. I'm sorry to hear that. Mamamatay na lang ang inyong kamag-anak. Pipila pa dyan sa putang inang guarantee letter ng mga politiko. Pera ba nila yan? Sabi ko nga, kung ang gobyernong ito, ang intensyon ay ibigay ang dapat sa inyo, which is yung PhilHealth na yan. May mandato yan na tulungan ang mga Pilipino. Mayroong syntax, mayroong pondo dapat dyan every year, which is nakalagay sa batas. Ngayon, harap-harapang tinatanggal nila. Yun na nga, nagsalta na si Dr. Lichon, na dami pang at marami pang iba. Kulang, ano ba gusto nyong gawin? Nagpakatanga-tangahan na lang kayo, bangag-bangagan na lang kayo. Kayo, even you guys, teachers, doctors, middle class, lahat kayo, actually all walks of life, lahat ng status, pasok kayo dito sa banga. For sure, magkakasakit tayong lahat. Swerte na lang yung tatanda talaga na hindi magkakasakit. Talagang tatanda na lang tayo dahil matanda, dahil old age talaga. Pero majority sa atin tatanda. Patuloy na lang ba kayo kung hindi nyo babaguhin ngayon? 5 years, wag na 5 years from now, 3 years from now. Within 3 years. Gusto nyo ba, ito pa rin yung feeling ninyo na pag may sakit ka, hindi, wag mo na lang ako dalhin anak sa ospital kasi wala tayong pera. Alam mo yung pupunta ka sa ospital kasi matatakot ka dahil unang-una, sisika-sikain ka ng doktor, then wala kang pera. Forever na lang ba? Samantalang si Lisa, ayun, DPSG ang mga pulburon lord. Si Marcos Jr., kinakasama niya yung mga addictos-benedictos sa aeroplano, sa ibang bansa, sumisingot sila together. Really, Charlie? Matatakot na lang ba kayo? Sana man lang mayroon kayong tapang na mamana man lang dito sa araw-araw natin pakikipaglaban. Thank you. Channel 167, Nelson, isa yan. Maui, Princess Maui, napakatapang nyo. Kayo dyan sa EDSA Friday Group. Agent Morales, yan ang aking mga kaibigan na handang, sasabihin natin, handang na makipaglaban para sa inyo. Hindi yan si, pangalan nito, si Nico, nakakasama natin dyan sa EDSA Friday Group. Ang ating iba pang mga vloggers, di ba? Andyan sila Joey, sila MJ, sila Attorney Trixie, sila Attorney Lorraine Badoy, marami, si Cathy, di ba? Na tinataya ang alindog para sa inyo. Andito ako, na gustong patayin. Sana man lang, tumapang naman kayo. Only one life to live in this world. Get out from your home, ipaglaban nyo ang karapatan ng inyong mga anak at ang inyong mga kapu-apuhan. Huwag na kayo magpabudol muli. Adik po ang presidente ninyo. Adik, kawatan, smuggler, pusher, lahat na. Pakiramdam nila, pagmamay-ari nila ang pera ninyo. Ang Malacanang, anong unang ginawa ni Lisa Tanas? Ni-renovate ang Malacanang
para sa party-party nila. May mga game room pa ang kanilang mga anak. Pera ba nila yan? May bahay na sila sa Nara Street sa Forbes Park. Bakit gagawa pa ng mga game room? Eh kung 6 years lang naman sila dyan at hindi na nga aabutin ng 6 years yan. Sabi nga ni Dr. Liachon kanina, ang lapit-lapit nilang PGH, hindi makapunta si Bangag doon. Ano ibig sabihin yan? Wala talaga silang pagmamahal sa